Sa patuloy na paglago ng ekonomiya, kasabay nito ang pag-usbong ng teknolohiya. Marami sa kabataan ngayon ang lubog sa social media. Alam mo ba kung ano ang buhay ni Juan sa mga nakalipas na dekada? Makakapanayam natin si Tatay Obet Fernando at ano nga ba ang buhay niya sa panahon na wala ang teknolohiya. Yung pangalan niyo, sir, and edad, tapos address niyo po, sir. Ako si Obet Fernando, Tapos, sir. taga rito sa Makapilapil, sa Nilipong Bulacan. Taga Makati. Ah, Saan po kayo rin, sir? sa may Pulongkuako, Katulong pa ako. Sitio Pulongkuako. Apo. 16 na. Magsi-16 na po kayo, sir. Sige, sir. Sir, proceed na po tayo sa question. Ano po yung pakiramdam ng buhay ng walang technology ng mga kabataan niyo po, sir? I mean, hindi pa ganun ka-advanced na technology, sir. Kasi nung walang technology, nung bata, Yes, sir. Apo. malaking kung doon kami lumaki, ganong kapaligiran natin nung araw. Yes, sir. Okay lang, doon masaya eh. Sir. Walang kuryente, ilaw at saka gasela lang ginagamit. Kumbaga, sir, yung nakasanayan, kumbaga, dahil namulat na kayo sa ganun, yun na po yung nakasanayan talaga. Yun ang nakasanayan eh. Opo. Kaya, okay dahil wala naman talaga nung araw na bibihira may kuryente nun. Kaya nga, sir. Mga mayayaman lang siguro may kuryente. Sir, ano po yung pakiramdam nyo naman ngayon? Kasi, yung technology natin, sir, advanced na po. Yun po. Malaki ang diferensya ng araw sa ngayon. Sa ngayon kasi, makabago na tayo, mga teknolohiya natin na yan na, saka may kakayanan na rin na makabili ng mga ibang mga gamit. Kaya malaki diferensya ng araw sa ngayon. Kumbaga, sir, mas ginhawa po ngayon kumpara nung araw. Kasi ngayon, sir, parang yung pwedeng mag-online shopping, mga ganun, sir. Oo, Ganun, sir. mas maginhawa. Mas maginhawa po, no? Mas maginhawa. Paging sa paggasto, Opo. paging sa maraming bagay. Sa transpo nyo po, sir, ano po yung mga kadalasang ginagamit nyo ron? Ano po yung mga kadalasan nyo nasasakyan tuwing nung kabataan nyo, sir? Yan, mga kabataan nyo na, I think, wala pa yata ganong motor na, sir, di ba? Noong mga panahon na yun, may bisikleta ka lang, maganda. Bisikleta, ay, Bisikleta, halos. Kasi nilalakad lang namin ng school yun. Naglalakad lang kami from Makapilapil to Central. Sa Central po kayo nag-elementary? Noong mga panahon na yun. Malayo rin po yun, sir. Malayo. Sobrang layo po nun. Malayo. Nilalakad lang talaga. Paano po, sir, nung high school nyo? Saan po kayo nag-ano? Saan na kayo nag-school nun? Nung high school naman, bisikleta na. Bisikleta na. Sa San Miguel. May bisikleta na. Ano naman po yung pinagkakaabalahan nyo nung araw, nung wala pa pong technology, man? Ano po yung mga pinagkakaabalahan nyo nung araw, nung wala pang technology? Kasi pagkaraniwan lang naman, nung mga panahon na yon, talagang karamihan ang pinagkakabalahan noon. Lalo na kung pag-uusapan na sa mga sports. Puro half court lang. Mahilig ako sa basketball. Half court nga lang. Walang full court. Dadayo ka pa ng kung saan barangay. Kung na meron, makikibalita kayo ng half court. Yun po ba yung court na kahoy lang tapos nakano sa puno? Yun lang. Sa ilalim ng punong kahoy. Ano naman po ang pakiramdam na ngayon po ay may teknolohiya na or technology na nakatulong po sa inyo sa araw-araw na pamumuhay? Malaking bagay yung mga pares nung ako kasi nag-Maynila ako, kailan lang ako dito muli. Kaya nung mga panahon na yon, that was 1980, 84, 85, 82, 83, 84, 85. Yes, sir. Nagsimula na ako doon kailan lang uli ako dito bumalik ng Bulacan. Kasi nung araw sa Maynila, ang hirap.
Eh, nung matayo yung LRT, yung nakawala-unahan, guminawa na. Guminawa na. Kasi doon na nagsimula yun. Noong araw, 1981, 82. Balis, yung sir, yung trend dito nung nakaraan, I mean, yung may trend na parang nasa may Sariles. Familiar po ba kayo, sir? Na-try nyo na po ba sumakay ron? Yung trend naman, nung mga panahon na yon, active pa siya. Pero Active hindi, active pa ng panahon na yon. Hindi lang masyadong puro trend. Pagkakahalimbawa, bihirang gumagamit kasi ng trend. Pero may trend na siya. May trend na. Masyadong matagal ang proseso noon. Hihintay ka pa ng mga sakay Pupunuin pa. Parang gipo siguro dito ngayon. para masulit. Para masulit yung ano. Kasi pinutol yan eh. Ay, oo. Yun nga po, bigla na lang. Matagal. Tapos binubuhay lang uli. Ay, ginagawa na po ngayon. Bubuhayin. Oo. Kaya nung mga panahon na yon, matagal din nag-operation, pero matagal din nahinto. Up to now, hindi pa siya nag-operate. Pero soon, sir, baka maano na rin yun. Baka mabuhay ulit. Malapit na. Siguro Malapit mga 3 to 5 years, baka sakali. Sir, paano nyo po maikukumpara ang mga kabataan noon sa mga kabataan ngayon base sa kaunlaran ng teknolohiya? Ganun. Base po sa pagsulong o pagunlad ng teknolohiya po. Sumobra sulong natin ng teknolohiya pagkakapit para sa bata eh. Ay, oo. Oo, ngayon. Ito po yun. Noon kasi, pag inutusan ka ng magulang mo, yung bata, kabataan medyo okay eh. Opo. At masunurin, mabait, Sunurin. may paggalang. Ngayon, sumobra, sabi ko sa'yo, kung sumobra teknolohiya, maliit pa lang marunong na sa cellphone, hindi mo na mautusan talaga. Masyado na po nakapokus sa cellphone. Oo, masyado na Tapos kung ano-ano po yung nakukuha na sa napapanood. Noon kasi, basta tinawag ka lang. At tinawag ka ng magulang mo, nung mga panahon na yon. At sunod agad eh. Ngayon, mapakakulit eh. Marami na kayo, kasi ultimo yung aking mga apo. Kaya nasasabi ko yon, hindi talaga maawat eh. Ay, oo. Ito po yun. Pero malaking tulong yung teknolohiya natin kumpara nung araw. Kaya lang, dapat talaga, hindi yung bata, dapat may age siya para sa cellphone. Sa paggamit po. Sa paggamit. Dapat may tamang edad. Para- May tamang edad para gumamit ng mga gadget. Kahit anong bagay. Kasi pag nalulong, Mahirap awatin. Mahirap awatin mga bata. Parang addiction na rin, sir, no? Noon kasi, ang pinaka-addict na laro lang noon, Apo. may shato. Alam niyo Shato, yun? opo. Oo. Yung mga shato noon, tinatawag na kami, pag sumigaw na yung aming inang, hinto muna kami kasi maaaring may utos. Ganon. Ngayon, bihirang-bihira ang mga bata na masunurin, no? O kumpara ng araw. Mga ano po, mga sutil. Maganda ugali ng mga panahon ng araw kaysa ngayon. Oo, totoo. Oo, kumpara. Agree po ako dun. Oo. Kasi yung sinauna, sinaluma, malaki ang disadvantage at saka advantages. Apo. Yung ngayon, nung araw ko, ikukumpara mo. Pero meron kang gustong balikan doon sa una na marami na lalo na sa pag-uugali natin, Philippine tradition, maraming Apo. bagay na talagang mga kaugalian ng mga dalagang Pilipina, Ayun. Maginoo. binatang Maginoo. Noon talagang hindi makita mo. Yung maligaw man lang, bawal sa lansangan. Bawal sa bahay. Malaking sablay. Malaking sablay pag sa Oo, talagang yun hindi ginagawa ng babae yun. Bibihira. Sa 10 babae, huwag na 100. Sa 10 babae na dalaga. Apo, sir. Siguro baka maswerte yung merong isa. Maswerte na merong isa na magpapaligaw. Sa kasada. Sa kalsada, maswerte yun. Bihira. Kaya ngayon, wala talaga. Malaking diferensya pag-uusapan itong dyan. Oo. Yan mga Sir, dahil nga po doon, kwento na rin natin. Sir, ano po yung mapapayo nyo sa aming mga kabataan na lumaking may teknolohiya na sa pang-araw-araw na pumuhay? Kumbaga, ano po mapapayo nyo sa aming mga kabataan na pinanganak na kasama yung pinanganak na kasabay ng technology? Kasi namulat na kami sa technology. Ano po mapapayo nyo sa amin? Siguro sa akin, ang teknolohiya natin, kahit anong gadget,
nakakatulong yan. Opo. Malaking tulong talaga. Opo. Masabi ko lang sa inyo, kumbaga pagbutihin nyo lala, kaya lang, Opo. siguraduhin nyo sa sarili nyo na yung tama lang sa, Tama lang po yung paggamit. oo, tama yung magiging tama lang sa pagdating ng araw at paggamit nyo. Kasi siyempre, hindi naman po pwede na andyan ang teknolohiya natin. Opo. Kailangan gamitin nyo ng tama at nasa ayos. Opo, sir. Sige, sir. Talagang para po sa para sa mga kabataan na susunod pa sa amin, mas better nga, mas tama po yung advice nyo na yun para dumating yung araw, may mapapakinabangan po yung mga kabataan namin. Kumbaga, hindi sila lang muna ng teknolohiya. Ayun po, sir. Maraming salamat po sa payo nyo, sir. At, sir, maraming salamat po sa time nyo. Pasensya na po, naabalo ko po kayo. Sige, salamat din. Salamat po, sir.